Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag atong with evidence. Eto na ha. Eto na talaga. Nilaglag ni Chavez Singson itong si BBM. Naku, pag pamilyang walang utang na loob idededma mo lang yung taong tumulong sa'yo para makamit yung gusto mong sa buhay. Yung maging presidente ka. Uy, kawawa talaga si Chavez Singson. Kawawa talaga kabibig. Imaginin mo na ito palang si Chavez Singson ay siya ang nag-advise kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag kang tumakbong presidente. Oo. Kausapin mo si VP Sara. Oo. Kausapin mo si VP Sara na mag-vice presidente at ikaw ang magpresidente. Kasi kung magpresidente ka, talo ka talaga. Humingi ka ng tulong sa mga Duterte. Ano na ngayon ang reaction ng mga loyalista? Sa dami-daming issue na binabato yung kay Bibi Sara daw ang lumuhod sa mga BBM, si Bibi Sara daw umiyak sa harapan ni Aimee para daw na, tawag dito, maging vice presidente. Baliktad pala ang storya ng mga loyalista. Itong mga loyalista ba, walang nagawa sa buhay ba, gawa-gawa ng issue para talagang mapanatiling maganda ang imahe ng kailang amo. Ito na. Anong masasabi niyo? Sabihin niyo naman, "Ay naku, yang kay Chavez Singson natakbo kasing senador kaya, sisirain niya si BBM." Hindi, nagsasabi lang ng totohanan si Chavez Singson. Binulgar ni Chavez Singson ang paggamit ni BBM sa mga Duterte noong 2022, specifically kay VP Sara. 'Di ba mga kabibig? Ito na. Ito na ang sinasabi nating katotohanan na lalabas sa tamang panahon. O ano na ngayon? Wasak na wasak naman ang puso yung dinastimak. Panoorin nyo ha. Ito yung pag-amin ni Chavez Singson. Buti pa si Pangulong Duterte. I-endorso si Chavez Singson bilang senador. Si BBM. Hindi nga sinali si Chavez Singson sa senatorial slate. Di ba? Kung talagang may utang na loob itong si BBM, sana kinonsider niya si Chavez Singson na maging party ng senatorial slate niya. Pero hindi. Sino ang kinonsider niya? Erwin Tulfo, Manny Pacquiao, sino-sino pa ba? Tingnan nyo, panoorin nyo ang video para kayo talaga ang makasabi na, ay, totoo pala, no? Mangga talaga ang magkapatid. Eto, panoorin natin. Yan ha. Manood tayo. Si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi ng Presidente Ipan, pero pag si Sara, napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman nandaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi ba ko in-endorse ko? I-endorse ako, pasalamat kay si President Marcos. Kung hindi niya ko i-endorse, salamat pa rin. Sir, Mr. Governor, tapos yung 2 minutes natin. Klarong-klaro yan. Galing mismo kay Chavez Singson. Di ba? Galing mismo kay Chavez Singson na napakalakas ni Sara. Totoo. Di ba? Nung during past election, sabi ni Singson, pag nag-file as president si VP Inday, bumaba ka na. Diba? At maging vice president ka ni Inday. Kasi malakas si Inday. Even Chavez Singson, alam niya. Kaya natatawa na lang ako sa iba, sobrang yabang. Akala mo talaga. Buti na nga lang, hindi gahaman si VP Inday sa kapangyarihan. Totoo. Kailan po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. See? At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi ng Presidente Ipan, pero pag si Sara, napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman nandaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi ba ko in-endorse ko? I-endorse ako, pasalamat kay si President Marcos. Kung hindi niya ko i-endorse, salamat pa rin. There you go. Kawawa si Chavez Singson, no? Kawawa si Chavez Singson. Siya pala ang utak. Siya pala ang utak para si BBM ay kausapin si Sara Duterte. Tingnan nyo anong ginawa ni
Bongbong Marcos. Dinedma lang sa Chavit Singson. Hinayaan niya si Chavit Singson. Maging independent si Chavit Singson, no? Pero si Pangulong Duterte i-endorso si Chavit Singson. O, tingnan nyo. Yan ang totoong politiko. Diba? Si Pangulong Duterte i-endorso si Chavit Singson. Si Chavit Singson, kay Pangulong BBM, at tinulungan niya, deadma lang. I don't know kung i-endorso siya. Hindi mga siya sinali sa senatorial slate niya. Diba? Kung talagang may utang na loob ba? Ay naku, ang daming nabudol ni BBM. Ang dami talagang nabudol. At ito ang komento ng ating mga netizen. Grabe ang komento ng ating mga netizen. Ito ha. Sino ngayon ang totoong nabudol? Sino ngayon ang totoong mambubudol? Di ba lumabas sa bibig ni Chavit Singson? Si Sara ang hindi lumuhod sa mga Marcos, kundi ang mga Marcos ay lumuhod sa mga Duterte. Ito pa. President namin si Sara pala. Kung hindi lang lumuhod si manggagamit Amy Marcos, hindi si sana ang presidente ngayon. Naku, balitan nyo bang umiyak daw yan si Amy Marcos sa harap ni Sara para lang bumaba si Sara maging vice president at si BBM ang maging president. Wala tayong makitang project sa panahon ni BBM at ngayon. Puro ayuda lang ang ginagawa ng Marcos administration. Ayuda nation. Di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, President Ayuda. Di ba? Kita naman. Hindi ka naman bulag. Kung nagpabulag-bulagan ka na, kung maraming muta yung mga mata mo. So, if I were you ba, think critically. So, tingnan mo ba kung tama ba ito mga sinasabi ng mga taong ito? Parang ako lang ang bulag. Parang ako lang talaga ang naniwala kay BBM. Marami pa siyang inapakan na tao. Walang utang na loob at gustong ipabagsak ang mga tumutulong sa kanila. Pag hindi makompleto ang 12 senator ni PRRD, bubutuhan ko si Willie Ong. Ay, bahala kay Willie Ong. Sabi mo lang yan, Chavit, marami ka rin sikreto sa Ilocos region. Lumalaban ka na walang siraan. Hindi ugali ng FBI ang ganyan. Dati naman yang ayaw kay kay BBM si Chavit Singson. Banat ng banat yan sa mga Marcos. Pero hanggang doon lang. Kaya pag manalo si Chavit Singson, kay Marcos Romualdez pa rin yan sa huli. Dahil sa interview niya, kaibigan niya si Bongbong at Martin Romualdez. Huwag po kayong magpauto kay Chavit Singson. Ginamit na naman ang mga Duterte para manalo. Nako, lumang tutugin yan. Lumang card na yan. Sorry, hindi ka namin bobotohan. Hindi alam ni BBM ang salitang utang na loob dahil ganyan talaga ang mga mayayaman. Ito yung mga komento ng mga netizen. Hindi ako maniniwala malakas ang Marcos noon. Yan. Yes, Duterte at ko at buong pamilya ko at manatili kaming Duterte supporter. Tapos na. Nasuportahan na natin si BBM. Ipakita na lang natin sa 2025 na ilugmok at inodoro natin ang senatorial slate ni BBM. Don't trust Singson. Pretentious yan. Gogo lang, Sir Chavit Singson. Iboboto ka namin. Line up kay Tatay Digong. God bless all PDP laban. Support all. So yun kabibing. Nakita nyo na. Ganito talagang eleksyon, no? Magsilabasan ang mga baho, siraan, gamitan. Kaya handang-handa ang PDP laban. Handang-handa si Pangulong Duterte dyan. Alam na niya kung ano ang gagawing strategiya niya para hindi sila magamit. Remember last time, nagpa-press con si Pangulong Duterte. Ang sinabi niya noong 2022 election na merong isang politiko dyan na gumagamit ng bawal na gamot. Hindi tayo naniwala. Ngayon tayo sarili natin, sisihin natin kasi napabudol tayo. Yung iba, sabi kasi ni Sara, dahil kay Sara, hindi. Kung talagang naniniwala ka sa tatak Duterte, di ba? Dapat paniwalaan mo yung ama, pero okay lang yun. Lesson learned. Sa 2025, yung senatorial slate ni Bongbong Marcos, inodoro natin. Huwag kalimutan natin si Bongo, si Barcoleta, sino pa ba? Senator Bato. Doon pa so far ang gusto kong botohan. Sino pa ba? Jimmy Bundok daw. Pero tingnan natin si Jimmy Bundok. Lawyer kasi si Jimmy Bundok. So baka meron siyang bago, fresh minds, opinions and ideas na i-offer niya sa ating lahat.
Sino pa ba? Madami pa mga kabibig. So, hintay-hintay tayo, ha? Yun lang po mga kabibig ang ating latest level. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.